Mga boss madam, so Kuya Marbs here. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, so makikisubscribe naman ako ng aking YouTube channel. So tara, samahan niyo ako magpalit ng fuel filter ng Land Cruiser Toyota. So tara, let's go. So kailan nga ba kailangan magpalit ng fuel filter? So advice ko mga boss, every 10,000 km magpalit tayo ng ating mga fuel filter. So paano nga ba ang pagpapalit ng fuel filter ng Toyota Land Cruiser mga boss? So mag-ready lang tayo dyan ng deep socket na number 12. At meron yung dalawang nut na number 12mm mga boss sa bracket nya. So kalasin natin yung dalawang yan. So mabilis lang kalasin yan mga boss. Basta meron tayong tamang tools o proper tools na gagamitin. So napakadali lang palitan yan mga boss. Next natin dyan mga boss yung kanyang fuel line hose. So dalawang hose dyan mga boss, tanggalin lang natin yung pinaka-clamp nyan. So gamit lang tayo dyan ng plies. Tapos pwede na nating higitin o tanggalin yung kanyang dalawang hose dyan na fuel line hose mga boss. So after nyan, tanggalin natin yung socket nya. Meron niyang dalawang socket mga boss, meron sa ibabaw at meron sa ilalim na socket. Ayan kung makikita nyo, so ayun yung kinakalas kong socket na nasa ilalim niya mga boss. So nasa gilid dyan nakapwesto mga boss. Tapos meron niyang tatlong Allen wrench mga boss. So ayun yung tatanggalin natin para matanggal natin yung kanyang lumang fuel filter. So bali ito na yung kanyang lumang fuel filter mga boss. So kung makikita nyo naman sobrang dumi. Hindi ko na napakita yung pagpapalit ng bagong fuel filter mga boss. So kapag natanggal lang naman kasi natin yung tatlong Allen wrench dyan, so makikita na natin yan. So sa pagpapalit naman ng mga boss, madali lang naman. Ilagay lang natin yung bagong fuel filter tapos yung kanyang o-ring, kasi napaka-importante ng o-ring niya mga boss para maiwasan natin mag-leak yan o tumagas yung kanyang diesel. So ayan, kung makikita nyo, binabalik ko na ulit sa pwesto niya. So kinakabit ko muna yung socket niya sa ilalim, yung nasa ilalim na nasa gilid. So tandaan natin palagi mga boss, analyze natin mabuti kung paano ba yung pwesto niya, para sa pagbabalik natin ay hindi tayo magkamali. So pag-aralan natin muna mabuti bago natin kalasin yung isang pyesa. So ayun yung lagi kong advice sa inyo. So kasi ganyan yung palagi kong ginagawa. Bago ko kalasin ang isang parts, so pinag-aaralan ko muna o inaalis ko muna mabuti. So kung ano lang yung mga kinalas natin dito mga boss, so ibalik lang din natin yung mga kinalas natin mga tornilyo dito. So yan, ibalik natin yung kanyang dalawang nut na number 12 na 12mm. So yan, higpitan na natin mabuti para hindi na yan gagalaw mga boss yung kanyang mga bracket. Hindi naman tayo magkakapalit-palit ng mga tornilyo dyan mga boss, kasi dalawang nut lang naman yung tatanggalin natin dyan. Tapos yung kanyang tatlong Allen wrench. So ayan, higpitan na natin mabuti yan para maipit natin yung o-ring, at kasi yun yung pinakasil niya para hindi mag-leak yung kanyang diesel dyan mga boss. So higpitan lang natin mabuti yan mga boss yung kanyang mga tornilyo para wala tayong problema dyan mga boss, at smooth na smooth yan pag start natin mamaya. At para sa pagbibilid na rin natin mga boss mamaya ng kanyang diesel, kasi may hangin yan. Once na nagpalit tayo yan, so papasukin na hangin yan, kailangan natin i-bleed. So pwede na nating ibalik yung kanyang fuel line hose dyan mga boss. So ayun yung hose na galing sa tangke mga boss. So balik na natin yung clamp nya, kasi yan ang pinakalock nya. So kapag okay na tayo dyan sa linya na yan mga boss, so pwede na tayo mag-bleed. So doon tayo mag-bleed sa kabila mga boss, so papunta doon sa kanyang injection pump. So pump lang natin ang i-pump yung kanyang pump mga boss hanggang sa matanggal natin yung hangin dyan at may lumabas siyang diesel mga boss. So kung hintayin nyo lang na i-pump na i-pump, kapag tumigas yan, so may pressure na yan, so maya lalabas na yung kanyang diesel dyan mga boss. So huwag mo lang tigilang bombahin yung kanyang pip pump mga boss, at maya may lalabas na dyan diesel. So kagaya nyan, so ayan, may lumabas na. So okay na yan, na-bleed na natin yan. So natanggalan natin yung hangin. So pwede na natin ibalik yung kanyang fuel line hose dyan mga boss. So don't forget na ibalik yung kanyang clamp. So kasi ayun yung pinakalock niya mga boss, para maiwasan natin mag-leak yan. Kapag okay na tayo sa kanyang mga fuel line hose mga boss at sa kanyang mga clamp, so ipipump uli natin yan, bombahin uli natin hanggang sa tumigas yan. So kapag ganyan na mga boss, so pwede na natin i-start yan mga boss. So kapag okay na mga boss, so pwede na natin i-start yan. Start!
So ayun, nasa last part ka na mga boss sa aking video. So makikisubscribe naman ako. Salamat!